CJ, tigil. Tony Hawk, ang pinuno. Hindi ka makakatakas. Si? Samuel Whitman. Habulin siya. Tony, tinatakasan mo ang Republika ng Dragon? Wala kang pag-asa. Dragon ng digmaan. Kung papayagan mo lang kaming umalis. Ang kahon ng perang ito ay sa iyo na. Hindi mo mabibili ang pambansang guwardiya ng Dragon. Narinig ko mayroon kang anak na lalaki at babae. Ngayon ay ang kanilang selebrasyon ng 100 araw. Kung hindi mo iisipin ang sarili mo, dapat mong isipin ang iyong pamilya. Nangangahas kang gamitin ang pamilya ko para takutin ako? Pagkatapos, lumampas ka na sa hangganan. Ang mga lalabag sa Republika ng Dragon ay hindi pagpapakitaan ng awa. Mahal, 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 kinidnap si Oscar natin. Sino ang kumuha ng anak ko? Huli na kami. Napaprotektahan lang namin ang asawa mo at si Jenny. Sino? Sino ang gumawa nito? Samuel, pinatay mo ang asawa ko. Kung makakaligtas ka lang, magkakaroon ng pag-asa ang sindikato ng Fallen Dragon. Papagbayarin kita. Sa dugo utang na ito ng 100 beses. Ang ganda ng bata. Sayang, anak ka ni Samuel. Ang pangalan mo ay Kyle Ramsey. Anak ka ni Tony at ako. Pumunta ka at maghiganti sa iyong ama. Dragon Guard, ang pinakamatibay na sandata ng Dragon Republic. Pagkatapos kong magretiro, ang responsibilidad na bantayan ang bansa ay nasa iyong mga kamay na. War King, pakiusap, huwag kang umalis. Inialay ko ang lahat sa organisasyon, ngunit pinabayaan ko ang aking pamilya. Ngayon, panahon na para umalis ako. Para hanapin ang anak na nawala dahil sa akin. War King, hindi mabubuhay ang Dragon Guard kung wala ka. Kailangan ka ng Dragon Republic. Kung hindi ko kayang protektahan ang sarili kong pamilya, paano ko kayo pamumunuan para protektahan ang bansa? Huwag mo akong pigilan. Aalis na ako. Ikaw pa rin ang magiging War King namin. Palem, War King. Anak, ika-21 kaarawan mo ngayon. 20 taon na kitang hinahanap. Nasaan ka na kaya? Pamarang sa daan ng Fallen Dragon Syndicate, gusto mo bang mamatay? Lumabas ka. Ang mga tao ng Fallen Dragon Syndicate ay hindi pa lahat namamatay. Matandang gago ka. Magaling ka pala. Tingnan natin kung kaya mo ang ilan. Ma, may nangyaring problema. Madali lang to. Swinerte ka ngayon. Kung hindi, pinutol-putol na sana kita. Tandaan mo ito. May utang ka sa akin. Nanay, birthday ko ngayon. Uuwi ba si tatay? Wala naman siya palagi sa bahay. Bakit mo siya iniintindi? Kainin mo na lang ang pansit mo.
tatay. Nanay! Janne, Nanay! anong ginagawa mo? Sino ka? Ah, pansit para sa birthday. Huwag mong galawin ang pansit niya. Bitawan mo ako. Masarap naman. Sayang lang at hindi matatapos. Ang birthday na ito. Sino ka? Bakit ka pumasok sa bahay namin? Pinatay ni Samuel ang asawa ko. 20 taon na ang nakalipas. Ngayon, narito ako para magkita kami. War Dragon, matagal na tayong hindi nagkita. Sino ka? Matindi kang humabol sa akin noon. Paano mo ako nakalimutan sa loob lang ng 20 taon? Asawa ka ni Tony, ang Viper Widow. Naalala mo rin sa wakas? Huwag mong idamay ang pamilya ko. Kung gusto mong maghiganti, sa akin ka. Siyempre maghihiganti ako. Pero kukuha muna ako ng interes. Naghahanap ka ng kamatayan. Anak, ito ang asawa at anak ng lalaking pumatay sa tatay mo. Anong gagawin mo? Ang pagpatay sa aking ama ay utang na hindi mapapatawad. Gagawin kitang hindi buhay at hindi patay. Dalhin ninyo sila. Ngayon, maglilibang muna ako kay Samuel. Mahal. Jenny. Mahal. Pasensya na. Hindi ko alam kung ano ang nangyari sa anak natin. Ngayon, nadamay pa kayo ni Jenny. Ang sama-sama ko. Magsakripisyo ng pamilya para sa kabutihan ng lahat? Ngayon, wala na ang anak natin. Hanapin mo siya. Gusto ko ang anak ko. Ibalik mo sa akin ang anak ko. Pasensya na. Hindi ko kayo naprotektahan. Kasalanan ko lahat. Matandang kaibigan. Nakatago sa loob ng 20 taon. Kaya mo pa bang pumatay ng tao? Sinabihan kami ng amo na hintayin siya. Nakuha nga natin siya. Oh. Maliit ang mundo, ano? Matandang kaibigan. Narito na ang handog para sa iyo. Matandang gago. Huli na para maghasa ng iyong patalim. Ganado ka bang mamatay? Basurang kagamitan lang yan. Anong silbi ng paghahasa? Para patayin kayo. Matandang gago. Maniwala ka man o hindi, pupulbusin kita ngayon din. Kapag patay ka na, aalagaan naming mabuti ang asawa mo at ang anak mong babae. Nasaan ang asawa at anak ko? Magpatira pa ka sa mga kasama ko. Baka sakaling maawa ako at sabihin sa'yo. Ang asawa ko at ang anak ko, nasaan sila? Nakpin siya. Ang asawa ko at ang anak ko, nasaan sila? Kinidnap ni Viper Widow ang asawa mo. Ipinadala ni Kyle ang anak mo sa isang subasta. Viper Widow, Hile Ramsay. Pababayaran ko sa inyo ito. Ngayon ay puno ang bahay ng mga kilalang bisita at prestihiyosong mga kaibigan. Sa ngalan ng No. 1 Chamber of Commerce ng Dragon Republic, ang Fallen Dragon Syndicate, nais kong ipahayag ang aking pasasalamat sa inyong lahat sa inyong pagdating. Magsimula na tayo. Hindi na kami makapaghintay. Anong klaseng mga kayamanan ang mayroon kayo ngayon? Huwag kayong magmadali. Ang Fallen Dragon Syndicate ay eksklusibong nagbebenta ng mga bagay na hindi kayang ibenta ng iba. Hoy, ito ang unang pagkakataon ko dito. Ligtas ba ang subastang ito? Maaari kang maging kampante, General Reese. Ang subasta ngayong gabi ay pinangangasiwaan ni Ginoong Hoke mismo.
Sa labas, mayroon ding napakaraming armadong seguridad. Ito ay ganap na ligtas. Nandito si Ginoong Hawk. Maaari tayong magpahinga. Mga kasama, magsaya kayo. Ang unang item ngayong gabi ay ang Fallen Dragon Syndicate's medalyang proteksyon. Ang panimulang tawad ay 100 milyon. Ito ay isang magandang bagay. Kapag ang Fallen Dragon Syndicate ang kumakalinga sa atin, hindi ba tayo makakagawa ng kahit ano? Hahaha, ang Fallen Dragon Syndicate ay hindi naglabas ng medalyang proteksyon sa loob ng maraming taon. Taya ko, 100 milyon. Taya ko, 200 milyon. 300 milyon. Ay ako, 600 milyon. 600 milyon unang tawag. 700 milyon. War King. Matagal na akong hindi working. Bakit kayo nandito? Narinig namin na ang iyong asawa at si Jenny ay dinukot, kaya agad kaming nagmadaling pumunta rito. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang. Mabuti. Alam mo ba ang lokasyon ng subasta ng Fallen Dragon Syndicate? Alam ko, Mauna na ako. Tipunin mo ang mga tao at sumunod sa akin para puksain sila. opo. Maganda ang takbo ng subasta hanggang ngayon. Marami sa inyo ay nakakuha na ng kani-kanilang bagay. Nakuha na ni Brady ang medalya ng proteksyon. Salamat sa inyong lahat. Nakuha naman ni Frank Whitman ang mga karapatan sa smuggling trade sa Timog Silangang Asya. Nakakuha rin si General Reese ng malaking kashe ng mga armas. Naging kapaki-pakinabang ito para sa lahat. Ang grand finale ng subasta ngayong gabi ay tiyak na lalampas sa inyong mga inaasahan. Tigilan mo na ang pagpapasuspense. Sabihin mo na. Haha, sunod ay aming isa subasta. Ang isang dalagita. Akala ko naman ay ilang pambihirang artifact. Lahat ng naririto ngayong gabi ay mga taong may mataas na estado. Anong klasing babae pa ang hindi natin nakita? Kahit yung isla na puno ng mga magagandang babae, ako mismo ay nakapunta na roon. Pero ang samahan ng bagsik na dragon ay gumagamit ng babae bilang grand finale? Medyo mababa ang klase, di ba? Mga ginang at ginoo, pakikalma lang po. Siya ay isang magandang chick lang. 12 ng katulad niyang nasa dance troupe ko. Anong espesyal dito? Karapat dapat ba talaga siyang maging finale? Kung siya ay isang ordinaryong babae, syempre hindi. Pero paano kung? Siya ang anak ng War King? Ang War King? Sheesh. Ang anak ng War King? Hindi ko siya masasaling. Ang War King ay nakatayo sa pinakatuktok ng mundo. Kahit na ako ay isang makapangyarihang lalaki, bihira ko lang siyang makita. Ninakaw ang kanyang anak at isa subasta siya parang kargamento. Ipinapangako namin ang reputasyon ng samahan ng bagsik na dragon. Siya nga ang anak ng War King. Ito ay isang garantisadong katotohanan. Nagtataka ako kung aling War King ang tinutukoy natin. Ang War Dragon ng Dragon Republic. Ang War Dragon. Ang siyang nangunguna sa combat power, 20 taon na ang nakalilipas. Bago siya naglaho, ang War Dragon na si Samuel Whitman. Eksakto. Ang Fallen Dragon Syndicate may lakas talaga ng loob. Napag-targetin ng pamilya ng hari ng digmaan. Ginawa pa nilang public auction. Akala nila hindi sila maaabot. Nilabanan ng War Dragon ang Fallen Dragon Syndicate, kaya si Ginoong Kyle ang personal na kumuha sa kanyang pamilya. Halimaw talaga si Ginoong Kyle. Kung anak ni War Dragon, medyo interesado ako. May galit si Brady kay War Dragon. Noon, 70-80 sa mga tropa ko ay napahamak dahil kay War Dragon. Hindi ko inakala na magkakaroon ako ng pagkakataong gumanti ngayong gabi. Pero kailangan ko munang tignan ang kalakal. Brady, ikaw muna. Teka, teritoryo ito ng Fallen Dragon Syndicate. Bawal ang hindi autorisadong pagpasok. Jenny, nandito na si Papa para iligtas ka. Huwag kang lalapit. Huwag mo akong hawakan. Yung birthmark sa kanyang balikat, paano ito eksaktong kapareho ng sa akin? Dito sa loob, walang makakapagligtas sa iyo. Walang modo. Anong ibig mong sabihin? Mr. Kyle,
Kung mananalo ka sa bid para sa kanya, maaari mo siyang laruin kung paano mo gusto. Pero bago iyon, kung maglakas loob kang hawakan siya, papatayin kita. Eddie, sige. Gaya ng sinabi mo. Ako'y nag-aalok ng 1 bilyon. Huwag kayong maglakas loob na tumaas pa sa akin. Ako'y nag-aalok ng 2 bilyon. Frank, anong ibig mong sabihin? Anong ibig kong sabihin? Noong ako'y nasa internasyonal na negosyo pa, nagpapakahirap, nakapag-ipon ako ng yamang 10 bilyon. Tapos, bigla na lang ninakawan ng War Dragon ang bahay ko. Hindi ba dapat maghiganti ako dahil dito? Nangyari ang ganoong bagay? Naiintindihan ko na. Paano kung ganito? Ako na ang kukuha sa babaeng ito, papunta sa aking dance troupe para siya'y sanayin ng maayos. Brady, kung interesado ka, maaari nating sabay na siyang tamasahin. Ako'y nag-aalok ng 3 bilyon. General Reese, anong ibig mong sabihin nito? Noon, naghirap ako para maglinis ng 10,000 ektarya. Nang oras na para mag-ani, sinunog lahat iyon ng War Dragon. Sa ganoong galit, hindi ba dapat kumuha ako ng kaunting interes mula sa kanyang anak? Brady, anong klaseng negosyo ang pinasok mo? General Reese, anong klaseng ektarya ang nililinis mo? Wala kang pakialam. Gusto naming sumali. Ako rin. Mukhang maraming kaaway ang War Dragon. Kung ganon, bakit hindi tayo lahat mag-ambag at magbid para sa babaeng ito ng sabay-sabay? Paano kung tayo'y sabay-sabay maglaro? Magandang ideya. Si, Magbibigay ako ng 1 bilyon. Magbibigay ako ng 2 bilyon. Magbibigay ako ng 3 bilyon. Magbibigay ako ng 4 na bilyon. 5 bilyon. 6 na bilyon. 7 bilyon. 9 na bilyon. 10 bilyon. 20 bilyon. 30 bilyon. 50 bilyon. 60 bilyon. Deal. Ginoong Kyle, hindi kami lumalabag sa anumang patakaran. Hindi mo kami mapipigilan, di ba? Ang galing talaga ng babaeng ito. Kapag lalo kang lumalaban, lalo akong nasasabik. Nakakagigil. Bitawan mo ako. Pakawalan mo ako. Tulungan niyo ako, tatay. Nasaan ka na? Ari ng Dihman, Samuel Whitman. Tatay, nandito ako. Ang sino mang manghamak sa aking pamilya ay mamamatay. Jenny, nandito ako. Nandito na si tatay. Lahat kayo ay karapat-dapat mamatay. Ito. Napatay si Brady. Si Brady, nakakakuha lang ng protection medal, ay napatay na. Panginoong War Dragon, hindi ko alam na anak mo pala siya. Naway maawa kayo sa amin. Ako, hindi ako kasama niya. Panginoong War King, pakiusap, ipagkaloob ninyo ang aking buhay. Ipagkaloob ninyo. Kayo naman? Nagkamali kami. War King, pakiusap. Ipagkaloob ninyo ang aming mga buhay. Walang talo ang War King noon. Ang inyong kadakilaan ay buhay na buhay pa rin. Handang mag-alay ng 10 toneladang ginto bilang paghingi ng tawad. Hiling ko lang ay kahabagan ninyo kami. Mga hayop kayo. Inalipusta ninyo ang anak ko. Ngayon kayo hihingi ng tawad? Huli na. Hindi namin alam na anak mo pala siya. Oh. Nagsisinungaling sila. Inalipusta nila ako para lang maghiganti sa iyo. Ang pamilya ay dapat hindi idamay. Sa halip na ako ang puntiryahin ang anak ko, ang inalipusta ninyo. Mukhang pagkatapos ng 20 taon ng pagreretiro, wala nang nakakaalala kung sino ang War Dragon. Nakikiusap ako, Panginoong War King, patawarin ninyo kami. Ipagkaloob ninyo? Patawarin? Bawat isa sa inyo ay karapat-dapat mamatay. Kung gusto ninyong mabuhay, tanungin mo ang aking espada kung papayag ito. Aba.
Gaya ng inaasahan mula sa hari ng digmaan. Talagang, ang matandang tigre ay may lakas pa rin. Ngunit silang lahat ay aking mga panauhing pandangal. Kung papatayin mo silang lahat, saan naman mapupunta ang reputasyon ng sindikato ng bagsik na dragon? Hoy, bata, hindi pa tayo tapos mag-areglo. Ikaw naman ay naghahanap din ng kamatayan. Samuel, 20 taon na ang nakalipas, karapat-dapat ka sa aking paggalang, ngunit ang panahon ng dragon ng digmaan ay matagal nang lumipas. Nagtataka ako kung kaya mo pa bang magbuhat ng espada. Sa ngayon, ilan sa amin ang talagang kaya mong patayin? Subukan mo ako. Kahit hindi ako nasa rurok ng aking lakas, ang paglipol sa mga basurang tulad mo ay napakadali lang. Sinasabi nila na ang dragon ng digmaan ay hindi matatalo. Ngayon, ipakita natin sa lahat kung sino talaga ang pinakamagaling sa buong mundo. Hindi mo matatalo ang bata at malakas. Mukhang hindi na tulad ng dati si Samuel. Ang tinatawag na hari ng digmaan ay walang kakaiba. Ang galing mo, Ginoong Kyle. Ang muling pagbangon ng sindikato ng bagsik na dragon ay abot kamay na. Anong klaseng hari ng digmaan yan? Kalokohan. Hindi ako makapaniwala na lumuhod lang ako sa kanya. Sa huli, isa lang siyang basura. Yamang sabik na sabik kayong lahat na mamatay. Malugod kong pagbibigyan kayo. Umalis ka. Gusto mo kaming hawakan? Nagpaalam ka na ba kay G. Kyle? Sa teritoryo ng Fallen Dragon Syndicate, hindi ka dapat ganyan kayabang. Hindi kita kayang talunin, pero kaya ko pa rin kunin siya. Maglakas loob kang hawakan ng anak ko? Patay ka. Kung papatayin mo ako, papatayin ko muna siya. Dahil desperado kang iligtas siya, bakit hindi tayo maglaro? Wala akong oras para sa mga laro. Umalis ka. Kailangan mong manalo. Kung matatalo ka, pareho kayong mamamatay ng anak mo. Ako, si Kyle Ramsey, ang magiging pinakamagaling sa buong mundo. Kunin mo ang titulo. Gusto ko lang iligtas ang anak ko. Hindi yan nasa sayo. Sa kandelabrang yan, may 20 libra ng gasolina. Nakabitin sa isang lubid lang. Tingnan mo! Tingnan! Nasusunog! Oo, nasusunog na ang lubid. Dapat talunin mo ako bago masunog ang lubid. Kung hindi, mahuhulog ang kandelabra, 20 libra ng gasolina. Boom! Isang maselang maliit na babae, magiging isang sunog na bangkay sa isang iglap. Gago ka. Wala kang puso. Gusto mo siyang iligtas? Hindi ganoon kadali. Gusto mong lampasan ako? Imposible. Tangina mo. Tatay, Huwag kang gagalaw. tatay, Ang galing talaga ng pandak na to. Dadalhin ko siya pabalik sa tropa para sanayin ng maayos. Libo-libo ang sasakay sa kanya at 10,000 ang gagamit sa kanya. Sige, suntukin mo ako. Acting matapang ka lang kanina? tatay, tatay, Tandang gago. Para iligtas ang anak mo, itinatapon mo ang buhay mo. Worth it ba? Siyempre naman. Hindi mo kailanman maiintindihan. mula pa noong bata ako, wala ka naman para sa akin. Wala kang pakialam sa akin. Bakit mo ako ililigtas ngayon? Umalis ka na. Dahil ako ang tatay mo. B.
Lumabas ka rito. Tigilan mo na siya pakiusap. Ni hindi nga niya ako mahal. Ang paggamit sa akin para takutin siya ay hindi uubra. Tigil! Ilang beses na kitang inaya, pero palagi mo akong tinatanggihan. Huwag mo akong hawakan. Mag-ingat ka o gagantihan ka ng tatay ko. Gagantihan? Sabihin mo nga sa kanyang pumunta rito. Nakakatawa naman yan. Huwag mong isiping hindi ko alam. Ang tatay mo ay isang tsuper lang. Maging mabait ka na lang at hayaan mong magawa ng boss namin ang gusto niya. Kung hindi, pagsisisihan mo yan. Mga tropa, pagkatapos kong magsaya, papasarapin ko rin kayo. Ayos. Layuan mo ako. Boss, tumayo ka. Ilang beses na kitang pinaalalahanan. Lumayo ka sa mga to, hindi ako. Huwag kang sumagot. Nandito ako kanina, pero paano sa susunod? Maaari ba akong laging nandito para sa'yo? Wala ka talagang pakialam sa akin. Hindi ibig sabihin ay hindi kita mahal. Gusto ko lang na matuto kang maging independente para maprotektahan mo ang iyong sarili. Umalis ka na lang. Sa buong buhay ko, hindi mo ako pinahalagahan. Bakit ngayon ka pa mag-aalaga? Umalis ka na. Sa nakalipas na 20 taon, ang lahat ng lakas ko ay inilaan ko sa paghahanap sa kapatid mo. Namiss ko ang paglaki mo at hindi ko pinansin ang nararamdaman mo. Pasensya na, sobrang pasensya na. Mula ngayon, hindi ko na hahayaang may mang-api sa'yo. Utang ina mo, matanda ka. Malapit nang maputol ang lubid, nandito ka pa ring nagbubulag-bulagan. Tumigil ka nga. Pinatay mo ang tatay ko noon. Kaya ako'y lumaki na walang mapagkakatiwalaan. Ngayon, papanoorin kita habang sinusunugin ng buhay ang anak mo. Ipaparanas ko sa iyo ang sakit ng mawalan ng pamilya. Nawalan na ako ng anak. Hindi ko kayang mawala rin ang anak kong babae. Kung ganoon, ibigay mo ang buhay mo. Itong makinis na leeg, hahawiin at dudurog ang matingkad na pulang dugo. Kay gandang tanawin yon. Tingin, tingin. Binigyan kita ng pagkakataon, pero wala kang kwenta. Huwag kang gagalaw. Kapag bumagsak ang kandelero, 20 libra ng gasolina ang bubuhos sa kanya. Ang matinding paghihirap, ang pagtili, ang pag-urong sulong sa sakit. Isang kahanga-hangang palabas. Magsimula na tayo. Patayin mo ako. Pakawalan mo ang anak ko. Ang pagpatay sa'yo ay napakadali lang. Sino ang number 1 mula ngayon? Ikaw. Ikaw nga. Si Mr. Kyle ang number 1 sa buong mundo. Dinurog mo ang War Dragon. At sa wakas ay naangkin mo na ang pwesto mo. Hahaha. Tatay! Huwag kang gagalaw. Kalimutan mo na ako. Umalis ka na lang dito. Ilalabas kita dito. Kailangan kong gawin ito. Ito ang tatay mo. Isang walang kwentang matandang lalaki lang. Mas masahol pa siya sa aso. Kahit ang aso, marunong magbantay ng bahay. Ni hindi ka nga niya maprotektahan ngayon. Siya ang pinakamagaling na tatay sa buong mundo. Siya ang bayani ko. Bayani? Walang ganitong bagay na bayani. Siya ay isang duwag. Tatay, mahal kita. Mahal din kita. Hoy, Frank. Baka mahulog yung kandelero at masunog ka rin. Hindi ako aalis kasama nila. Mababali yan. Mga tao, ngayong araw, magpapaandar ako ng parol para sa inyo. Isipin mo, ang War Dragon at ang kanyang anak na babae, iyan ay sapat ng ipagmalaki habang buhay. Samuel, bilisan mo, o baka mahuli ka sa libing ng anak mo. Tatay, huwag kang lalapit. Huwag kang gagalaw. Naiwala ko na ang kapatid mo. Kung gusto mong mamatay, ihahatid kita. Hindi kita mawawala muli.
Paano nangyari ito? Ginoong Kyle, sinunog mo ng buhay si Frank. Huwag kang matakot. Sinusubukan mong magpakabida sa harap ko. Akala mo ba hindi mo ako nakikita? Wala kang respeto sa mga nakatatanda. Ang sama ng bibig mo. Bata, tuturuan kita ng leksyon na hindi itinuro ng nanay mo. Huwag kang matakot. Nandito ako para sa'yo. Pagkatapos kong ayusin itong gago, aalis na tayo. Pareho silang may marka sa kanilang kanang balikat. Talagang kamukha nila ang tatay nila. Tama, mga anak ko sila, pagkatapos ng lahat. Anak. Anak kita. Kung gayon, hayaan mong tanungin kita. Ano ang kwento sa marka sa iyong kanang balikat? Ang marka ay malinaw na isang bagay na ipinanganak ka. Paano mo nakuha ang markang iyan? Ako ang iyong ama. Ano ang kakaiba doon? Pinatay mo ang aking ama, at ngayon sinusubukan mong pagtawanan ako, papatayin kita. Ang iyong nakababatang kapatid na babae ay may parehong marka. Kayo ay parehong aking mga anak. Tatay, imposible. Paano siya maging kapatid ko? Ang totoo, si Viper Widow ay nagkaanak kay War Dragon. Malinaw, nagkaroon ng relasyon si Tony sa asawa ni War Dragon. Kaya pala, noon, si War Dragon ay sumalakay sa Fallen Dragon Syndicate ng galit na galit. Baliw ba kayo? Pinagkakatiwalaan nyo ba ang buhay nyo para lang sa chismis? Kaya ikaw pala ang nawawala kong anak. 20 taon na ang nakalipas. Imposible. Anak ng sino ka? Nasa misyon ako noon. Ang aking sanggol na 100 araw pa lamang ay dinukot. 20 taon kitang hinanap. Hindi ako sumuko kahit isang araw. Nagsisinungaling ka. Ang pangalan ng tatay ko ay Tony Hawk. Siya ang presidente ng Fallen Dragon Syndicate. Si Tony ay tunay na masama. Hindi siya karapat-dapat maging ama mo. Pero ang nanay ko, araw-araw. Sinasabi niya sa akin, Talagang tuso si Viper Widow. Ginawa niya lahat ng magagandang salita para lang lokohin ka. Tangang bata. ikaw ang nagpapakabait sa salita. Pinalaki ako ng mga kontrabida. Masamang binhi ako. Walang paraan na tayo ay magkadugo. Kung hindi dahil sa birthmark sa kanang balikat mo, hindi rin kita ituturing na karapat-dapat. Pero ang katotohanan ay ganoon nga kakaiba. Sinasabi mo na dinukot ko ang sarili kong ina, pinali ang sarili kong kapatid, at saka lumaban sa sarili kong ama? Imposible. Imposible. Niloloko mo ako. Anak, makinig ka sa akin. Anak. Patayin mo siya. Mahal. Nanay, Samuel. Yannick. Gino, sa wakas narito ka na. Pinatay ni Samuel sina Brady at Frank. Ngayon, papatayin din niya tayo. Samuel, 20 taon na ang nakalipas. Winasak mo ang aking Fallen Dragon Syndicate at pinatay ang aking asawa. Ngayon, gagantihan ko ang buong pamilya mo ng dugo. Viper Widow, kung saktan mo ang aking asawa, hindi ako titigil hanggat hindi ka patay. Hindi. Panoorin mo lang ako. Tigil. Gawin mo sa akin ang gusto mo, pero iwanan mo ang aking asawa. Samuel. Samuel, 20 taon na ang nakalipas. Pinatay mo ang libo-libo kong miyembro. Ngayon, sa wakas, gagapang ka na sa aking paanan. Patayin siya. Iganti ang chairman. At sina Brady at Frank. Anak, talaga bang manonood ka lang habang sinasaktan nila ang iyong ina? Anak. Paano pwedeng maging anak ko siya? Tama. Siya ang anak na hinahanap namin ng 20 taon, si Oscar Whitman. Kalakaran mo yan. Anak ko siya. Viper Widow, kahit anong pagtatalo ang gawin mo, hindi mo mababago ang katotohanan. Si Kyle Ramsey ay si Oscar Whitman. Si Oscar Whitman ay si Kyle Ramsey. Kyle ka ba o Oscar? Anak. Sa wakas ay nakita na kita. Kalakaran mo yan. Kung magpapatuloy ka sa pagpapakalat ng kalokohan, sasaksakin kita hanggang mamatay ka.
Wag. Anak, anong ginagawa mo? Gusto ko lang malaman, seryoso ba sila? Nagsisinungaling sila. Anak kita? Anak ko? Viper Widow, hanggang ngayon, nagsisinungaling ka pa rin. Oscar, ipakita mo sa akin ang birthmark mo. Anak, nahanap na kita. Huwag mo siyang hawakan. Anak ko siya. Anak ko. Gusto rin naming malaman. Kaninong panig ba talaga si Mr. Kyle? Teka, mali ito. Ganoon ba? Talaga ang sinasabi nila. Ilang taon ko itong pinaplano. Paano ko hahayaang mabigo ito sa dulo na? Ikaw ang magsabi sa akin. Sa loob ng 20 taon, nabigo na ba kita? Hindi. Sa loob ng 20 taon, kulang ba ang pagmamahal ko sa iyo? Hindi. Bakit mo pinagdududahan ang pagkatao ko bilang iyong ina? Hindi ko pinagdududahan. Pero ginagawa mo. Inay. Nagkamali ako. Nagkamali ako. Oscar, ako ang totoong ina mo. Siya iyon. Siya ang nagdukot sa iyo. Ako ang totoong ina mo. Viper Widow, kahit anong sabihin mo, hindi mo mababago ang katotohanang anak ko siya. At hindi mo mapuputol ang dugong ugnay na ito. Oscar, kami ang tunay na magulang mo. Hindi kayo. Sa loob ng mahigit 20 taon, hindi ninyo ako pinalaki. Nadaya ka. Hindi kita sisishin. Halika. Halika sa nanay mo. Labis kitang hinanakit. 20 taon na akong si Kyle. Lumaki ako sa Fallen Dragon Syndicate. Walang Oscar dito. Si Kyle lang. Narinig mo siya. Kung sa tingin mo'y konting magandang salita ang makakakuha sa kanya mula sa tabi ko, masyado kang nagkakamali. Oscar, paano mo masasabing nanay mo ang isang kriminal? Kahit kriminal siya, buong puso niya akong pinalaki. Ikaw, ipinanganak mo ako, pero hindi mo ako pinalaki. Anong klaseng magulang kayo? Oscar, paano mo nasabi yan? Pwede mo akong sisihin, pero wag mong sisihin ang nanay mo. Mula nang agawin ka ng Viper Widow, araw-araw siyang umiiyak. Saglit-saglit, hinahanap-hanap ka niya. Pigilan mo ang kasinungalingan mo. Isa lang ang nanay ko. Siya iyon. Hindi ikaw. Mabait na bata. Oscar, kasalanan ko. Pasensya na. Hindi ko dapat iniwan ka. Kung papatawarin mo lang ako at kung makakagaan man sa loob mo. Handang-handa akong mamatay. Madaling magsalita. Hindi kita naalagaan ng maayos. Pagkatapos mong isilang, kasalanan ko iyon. Pero kung saktan mo ang nanay mo, hindi ko ito papayagan kailanman. Habang may hininga pa ako, isasama kita pa uwi. Anak, kung kukunin ka niya, paano ako magpapatuloy? Patayin mo siya. Samuel, hindi ako sasama sa iyo. Kung ayaw mong sumama, itali kita at hatakin pa uwi. Lumalaban ako para sa nanay mo at para sa pamilyang ito. Para saan ka lumalaban? Mayroon din akong taong kailangang protektahan. Mr. Kyle, patayin si Samuel at buhayin muli ang Fallen Dragon Syndicate. Gusto mo yatang mamatay. Tatay, Ama at anak na naglalaban. Patayin mo siya. Lumaban hanggang kamatayan. Bakit mo ipinanganib ang buhay mo para lang iligtas siya? Dahil siya ay 10,000 beses na mas mahalaga kaysa sa akin. Sa puso ko, ang pamilya ang lahat. Ang nanay mo, ang bunsong kapatid mo. At ikaw, Hindi ako naniniwala sa iyo. Sa loob ng mahigit 20 taon, hindi mo ako pinahalagahan, hindi ka karapat-dapat maging ama. Bakit mo pinipilit na magpanggap? hindi. Oscar, huwag mong kausapin ang tatay mo ng ganoon. Ginawa na niya ang lahat ng kanyang makakaya. Kyle, bakit mo sinasayang ang salita sa kanya? Patayin mo siya.
Ano pang hinihintay mo? Ako, Hindi ko maigalaw ang gatilyo. Nagmamalasakit ka pa rin sa kanila, hindi ba? hindi. Kung ganoon, pumutok ka. Patayin mo sila. Huwag. Oscar, huwag. Kapag pinatay mo ako, diretsong impyerno ang bagsak mo. Patay. Patayin mo sila. Bakit hindi ka pa pumuputok? Ito ba ang kapalit sa pagpapalaki ko sa'yo nitong 20 taon? Ako, Naiintindihan ko. Hindi dapat kalimutan ang utang na loob sa nagpalaki. Dapat itong bayaran ng buhay. Anak, nauunawaan ko ang iyong pagdurusa at pagdududa ngayon. Binigyan kita ng buhay, pero hindi kita pinalaki. Kaya nahulog ka sa isang sitwasyon kung saan mahirap kilalanin ang tama at mali. Kasalanan ko ito. Samuel, Hindi! Ang ating pamilya ay napunta sa ganitong kalagayan. Dahil sa akin, bilang kabayaran, bibigyan pa kita ng isang pagkakataon ng tatay. huwag, Samuel. Tatay! Ang pagkakataong ito ay isang babala. Sana makalimutan mo na ang poot at bumalik sa pamilya. Maging isang masaya at pangkaraniwang tao sa halip na mamuhay sa dilim at galit araw-araw. Bumalik ka, Oscar. hindi. Kyle. Paano mo nagawang maghasik ng away sa pagitan ko at ng anak ko? Dapat kayong lahat ay mamatay ngayon. Dapat kang mamatay. Ikaw talaga ang may gawa. 20 taon kang nagplano. Pinaghiwalay kami ni Oscar. Kasalanan mo ang lahat. Mamatay kayong lahat. Bago ako mamatay, walang makakasakit sa pamilya ko. Dragon Guard. Ang Dragon Guard. Takbo. Mabuti na iligtas tayo. War King. Paumanhin po. Naantala po ang aming pagdating. Napakaganda ng pagdating ninyo. Kung medyo nahuli pa, hindi na siguro kami makakaligtas ng pamilya ko. Dragon Guard, tumanggap ng utos. Opo. Dakpin ang mga taong ito at arestuhin silang lahat. Ang sino mang maglakas loob na lumaban ay papatayin sa lugar. Huwag po ninyo kaming patayin. Sumusuko na kami. Viper Widow, ginagamit mo ako bilang kalasag? Huwag mo akong patayin. Sumusuko na ako. Amo, nakatakas si Viper Widow. Okay lang? Dahil nailigtas na natin ang pamilya ko. Natupad na natin ang layunin natin. Gayunpaman, ang Fallen Dragon Syndicate ay nawala ng 20 taon. Bakit bigla na lang sila muling lumitaw para maghiganti? Ayon sa aming impormasyon, may kumukontrol sa likod ni Viper Widow. Napakalihim ng kanyang pagkakakilanlan. Ang mga detalye ay iniimbestigahan pa rin. Si Viper Widow ngayon ay naging isang hinahanap na babae. Sige, maghihintay tayo ng matagal para makahuli ng malaki. Sa susunod, kailangan nating buwagin ang buong Fallen Dragon Syndicate ng tuluyan. Oo, Nababahala ka pa rin diyan? Tingnan mo kung gaano kalala ang mga sugat mo. Ginang, Whitman, huwag kang mag-alala. Ang katawan ni Samuel ay yari sa bakal. Ngayon, talagang muntik na. Hoy, kami sa Dragon Guard ay laging nasa peligro. Bakit hindi ka tumawag ng doktor? Gusto mo bang mamatay ako? Sige, Hindi na kita tutulungan sa susunod. sige. Amo, paano natin sila dapat tratuhin? Patayin ang dapat patayin. Ilibing ang dapat ilibing. Huwag nang pakawalan kahit isa sa kanila. Opo, Ginoo. Hindi mo ako pwedeng patayin. May pamilya ako. Mayroon pa ako. Anong balita? Hindi mo ba kayang tiisin? Ang mga ito ay pawang mga matitigas na kriminal. Wala ni isa sa kanila ang karapat-dapat sa awa. Ako ay naglilinis lang ng mundo sa mga basura.
Naniniwala ako sa iyo pa, pero parang medyo iba ka na para bang estranghero. Pero parang Nakikita-kita tulad ng ikaw 20 taon na ang nakalipas. 20 taon ang lumipas sa isang kisap mata. Tingnan mo ako ngayon. Gasgas na ng panahon. At may sirang diwa. Hindi ko man lang maprotektahan ang pamilya ko. Huwag mong sabihin yan. Pinakaligtas ang pakiramdam ko sa'yo sa kung ano ka ngayon. Mas mabuti ba ang ako ngayon o ang ako noon? ang ngayon, sigurado. Noon, hindi ka umuuwi. Wala kang pakialam sa akin. Pero ngayon, nandyan ka tuwing kailangan na kailangan kita. Pinababagsak ang mga masasamang tao. Basta ligtas ang pamilya natin, wala nang ibang mahalaga. Mula ngayon, sisiguraduhin kong aalagaan kayong mabuti. Kapag nakikita kitang ganyan, napapatawa na lang ako. Hay nako, tingnan mo ang itsura ko. Wala ka bang awa sa akin? Ganyan ang kapalit ng pagiging bayani. Paano ka nasugatan ng ganito kalala? O ano ba? Mahal, huwag kang mag-alala, gasgas lang to. Pagkaraan lang ng ilang araw, babawin ako. Okay? Dati, alam ko lang na uuwi kang may mga galos. Pagkatapos ng bawat misyon. Pero hindi ko inakala na ganito pala ito kadelikado. Ganun talaga ang trabahong to, sanay nako. Kapalit ng aking sariling kaligtasan ang kapayapaan ng libu-libong pamilya. Pero hindi mo pwedeng ipagpatuloy to. Kung ngayon ay bumagsak ka, anong gagawin namin ni Jenny? Huwag kang mag-alala, bakal ang katawan ng asawa mo. Hanggat ligtas kayo ni Jenny, hindi ako babagsak. Tigilan mo yan. Mangako ka sakin. Wa- Huwag ka nang magpapakabayani. Mangako ako sa iyo, mahal. Mas iingatan ko ang sarili ko. At ikaw at si Jenny, oh? Ba't ka umiiyak parang bata? Matanda ka na. Itingnan ko si Jenny. Ingat. Dito ka lang, ako na ang titingin. Sorpresa. Jenny, okay ka lang ba? Hindi kita nasundak, di ba? Nasa ospital tayo. Akala mo nasaan ka. Ang lupit mo naman. Pasensya na talaga. Reflex lang yon. Babe, nagulat lang talaga si Papa. Nagulat hanggang sinubukan mong saksakin ng isang tao? Gusto ko lang magdiwang ng kaarawan ni Papa. Ito ang pinakamagandang kaarawan na naranasan ko sa loob ng 20 taon. Hayaan mong dumaan ka sa lahat mag-isa noon. Sa gitna ng mga unos, ang dami mong pinagdaanan. Mula ngayon, sasamahan kita sa bawat kaarawan, Papa. Napakaswerte ko at kayo ang kasama ko. Sige, bilisan natin at hiwain na ang cake. Oo. Sa lahat ng mga taong ito, napakahirap ng pinagdaanan mo. Samuel, sobrang saya ko na kasama ka. Hindi kita naalagaan ng maayos noon. Mula ngayon, babayaran ko ng doble ang lahat. Ipinagmamalaki kita, Tay. Sayang, wala si Oscar. Huwag kang mag-alala. Talagang hahanapin ko siya at ibabalik sa pamilya. Paano kung tulad pa rin siya ng dati at ayaw makinig? Di papaluin ko hanggang sumunod. Tutulungan kita sa pagpalo sa kanya. Ang kapal ng mukha niyang mang-api sa akin. Ang pagpalo sa bata, lalo lang lumalaban. Kailangan mong impluwensyahan siya ng pagmamahal ng pamilya. Sige. Pagmamahal. Walang pamamalo. War Team, kakatanggap ko lang ng impormasyon. Habang sinusundan si Viper Widow, nakumpirma ko na ang lokasyon ng punong tanggapan ng Fallen Dragon Syndicate. Magaling. Nasaan ang anak ko? Kasama niya si Viper Widow at doon din sila pumunta. Hindi pa rin natuto ang batang yan. Sa pagkakataong ito, talagang ibabalik ko siyang nakagapos. Sige, umalis ka na. Hari ng kasalanan. Biyuda ng ulupong. Binigo mo ako. Hari ng kasalanan. Ginawa ko ang lahat ng makakaya ko. Ang lahat ng makakaya mo? Ginamit ni Samuel ang sarili bilang pain para akayin ang pangunahing puwersa ng Dragon Guard para umatake. Hindi ko inasahan iyon. Nagdadahilan ka pa rin? Tinatanggap ko ang parusa. Binulag ka ng galit. Masyado kang abala sa pagpapahirap at napalampas mo ang pagkakataon, kaya nabigo tayo sa huling hakbang. Hari ng kasalanan, sinubukan ng nanay ko ang lahat. Siya mismo ang nagplano ng buong operasyon. Mamatay ka. Hari ng kasalanan, kasalanan ko ang lahat. Parusahan mo ako. Huwag mong idamay ang anak ko. Ako ang may kasalanan. Ako ang nagpadalos-dalos at sinira ang lahat.
Wala yun kinalaman sa nanay ko. Nagpadalos-dalos? Kyle, mukhang hindi mo pa rin nauunawaan kung ano ang pagkakamali mo. Paliwanagan mo po ako, hari ng kasalanan. Balak ko, nagawin kang kahalili ko. Ngunit ikaw mabait ang puso mo at hindi ka desidido sa iyong mga kaaway at maging sa sarili mo. Hindi ka maging walang awa. Paano ko maipagkakatiwala sa iyo ang Fallen Dragon Syndicate? Hari ng kasalanan, bigyan mo siya ng isa pang pagkakataon. Bigyan mo ako ng pagkakataong magbawi. Siya, sunod, maghahanda ako ng isang plano para maghasik ng kaguluhan sa Dragon Republic. Ikaw ang bahala sa pagpapatupad. Ano sa tingin mo? Game ako diyan. Hari ng kasalanan, ano ang tiyak na misyon? Kailangan kong maghanda ng maaga. Sundin mo lang ang mga utos ko. Huwag kang magpakita ng inisyatiba. At 8. Makinig kayo. Kung mabigo ang misyong ito, huwag na kayong bumalik pa. Dahil ang Fallen Dragon Syndicate ay walang pakinabang sa isang walang silbi. Hindi ko kayo bibiguin. Hari ng digmaan, may natanggap kaming balita na ang Fallen Dragon Syndicate ay nagpaplano ng malaking kaguluhan. Kung hindi mapuputol ang kanser na ito, patuloy nitong babantayan ang kaligtasan ng Dragon Republic, ang tiyak na plano. Ay hindi pa malinaw, pero malamang na sila ang magpapasimula ng karahasan laban sa mga sibilyan. Sino ang tagapagpatupad? Ang iyong anak. Oscar. Ang batang to, walang modo ang pagpapalaki sa kanya ni Inang Viper Widow. Ngayon, babasagin ko ang mga binti niya. Kaya, amo, kung makikita mo talaga ang anak mo, ano ang gagawin mo? Siyempre naman, tsk. Hindi ako mahilig sa depensa. Hindi yan ang estilo ko. Dahil alam nating gumagalaw sila. Sa tingin ko dapat kumilos na tayo. Diretso tayo sa kanilang kublihan at tiyaking lahat ng kanilang mga plano at pakana ay mabibigo bago pa man magsimula. Amo, ikaw pa rin ang pinakamagaling. Kung bumalik ka lang ng mas maaga, hindi sana sila nagkaroon ng pagkakataong magkagulo. Tama na yan. Huwag mo akong sipsipan. Kayong dalawa, agad na tipunin ang lahat ng miyembro ng Dragon Guard. Sa loob ng 2 oras, aalis na ang team tungo sa headquarters ng Fallen Dragon Syndicate. Opo. Huwag mo akong saktan. Jenny, ako ito, si Daddy. Daddy, saan ka pupunta? May, tungkulin akong kailangang gampanan. Sinabi sa akin ni Mama dati, tuwing aalis ka, ganito ka manamit. Tuwing umaalis ka, nag-aalala ng sobra si Mama. Natatakot siyang may mangyari sa'yo. Nabigo ako sa inyo ni Mama. Pero, hindi lang ikaw ang kailangang protektahan ni Daddy. Kailangan ko ring protektahan ang milyon-milyong pamilya sa Dragon Republic. Alam ko, naiintindihan ko yan. Kailangan ng Dragon Republic ng isang dakilang bayani. Engkantada. Hindi bayani si Daddy. Tagapagtanggol si Daddy. Kasama ang napakaraming kasamahan, ipinagtatanggol namin ang katahimikan at kapayapaan ng bansang ito para makatulog ng mahimbing ang mga tao, tumawa kapag masaya, at magyakapan kapag puno ng ligaya. Hey, ipangako mo sa akin, dapat ligtas kang makabalik ha. Kung hindi, masasaktan si nanay. Oo, alagaan mo ng mabuti ang nanay mo para sa akin. Mula nang pakasalan niya ako, wala siyang naging araw na panatag. Oo, sa totoo lang, naiintindihan ka ng lubusan ni nanay. Iyon lang, sobrang nag-aalala siya sa iyo, kaya hindi siya sang-ayon sa pag-alis mo. Alam ko. Sige, matulog ka na ulit. Titingnan ko muna siya bago umalis. Sasama ako sa iyo. Manatili ka sa kama. Kung malaman niya, hindi siya makakatulog magdamag. Titingnan ko lang siya at aalis na ako. Jane, isinusumpa ako sa Diyos. Tiyak na ibabalik ko ang anak natin. War King, nakahanay na ang Dragon Guard. Lakad. Dapat ligtas kang makabalik. Kumalat na ang balita tungkol sa hari ng kasalanan. Malamang kumilos na ang Dragon Guard ngayon. Ang susi sa planong ito ay hindi ang paggawa ng gulo, kundi ang pag-akit kay Samuel palabas at pagtapos sa kanya ng tuluyan. Dahil nandito si Kyle, tiyak na lalabas si Samuel. Pagkatapos, paano natin haharapin si Kyle? Anak niya yan.
Hayaan muna nating magpatayan sila. Anuman ang kahihinatnan. Sa huli, tayo ang bahala sa kanya. Kasama na ang iba pa. Nauunawaan. Maghanda na para umalis. Bakit ba pinilit ng mga nasa taas na siya ang pamunuan ng grupo? Sino ba talaga siya? Siya yung batang hamak na kinupkop ni Viper Widow. Baka naman ang nanay niya ay may koneksyon sa amo. Sino ang pinag-uusapan ninyo? Ginoong Kyle, nag-iingay lang po sila. Huwag niyo po sanang personalin. Takot sila sa'yo, pero ako hindi. Ikaw ang pinag-uusapan ko, batang hamak. Sa tagal o sa galing? Sino ka ba para pamunuan ng grupo? Tama na yan, mga pare. Ano, hindi na ba tayo pwedeng magpahayag ng saloobin? Ikaw, bata, hindi ba't nolipol lang ang grupo mo? At ngayon, gusto mo kaming tumulong para umangat ang record mo? Gaano ba kagaling ang nanay mo na mapasaya ang amo? Pero ang sanggit mo naman, walang modo. Huwag mong isipin na hindi ko alam. Ang tatay niya ang War King ng Dragon Guard. Gusto niyang isakripisyo ang buhay ng mga tao ko para lang magmukhang magaling ang tatay niya. Ano pa ang saysay? Sige, aalis na ako. Eksakto. Walang nakakaalam kung tatalikuran niya tayo. Malinaw na gusto niya tayong gawing pampasikat. Anong ginagawa mo, Elder? Bago ka pa makagalaw, nag-aaway na kayo sa isa't isa. Anong nangyayari? Gusto nitong gawing tropeo ang mga ulo namin para sa kanyang pagsali sa Dragon Guard. Tumanggi kami. Kaya siya ang unang umatake at pumatay sa kanila. Wala akong kinalaman sa kanila. Sa totoo lang, magkaaway nga kami. Mga ito ang nag-away sa loob. Kung hindi ko sila pinatay, paano ako mamumuno? Ang tatay mo ang War King ng Dragon Guard. Sino ang maniniwalang hindi kayo nagtutulungan? Anak ko siya. Wala siyang kinalaman kay Samuel. Ang sino mang magkakalat ng chismis kalaban ko na yon. HMPH, hindi mo papatayin si Samuel. Pero ang sarili mong tao, kayang-kaya mong patayin. Napakahalaga ng operasyong ito. Kung may sino mang nagkamali, huwag kang umasa ng awa mula sa akin. Opo, Elder. Linisin ang mga bangkay at maghanda na para umalis. Huwag mong pakinggan ang kanilang kalokohan. Kapag napatay na si Samuel, titingnan ko kung sino pa ang maglakas loob magsalita ng basura. Pumunta ka at gawin mong maayos ngayon. Sa hinaharap, natural na magtatatag ka ng iyong sarili. Ngayon, tiyak na dadalhin ko ang ulo ni Samuel pabalik. Gayunpaman, hindi ko maiwasang maramdaman na may mali ngayon. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi ako papayagan ng hari ng kasalanan na sumali sa operasyong ito. Sinabi niya na para bigyan ka ng pagkakataon, ngunit ang mga nasasakupan ay malinaw na hindi nakikinig. Baka gusto lang niyang subukan ang aking kakayahan sa pamumuno. Mula ngayon, tayo lang ang dalawa na umaasa sa isa't isa. Bagaman mahalaga ang operasyong ito, mas mahalaga ang iyong kaligtasan. Kung may mangyari sa iyo, ako'y magsasapanganib ng buhay para iligtas ka. Okay lang, ma. Aalagaan ko ang aking sarili. Kung sakaling makasalubong ko ang taong iyon, paano ko siya haharapin, papatayin o hindi? Malapit na ang operasyon. Alam ng lahat ang papel ninyo. Kung may mga has na sumuway, wala akong awa. Oo, Lumabas na. mga tol, nakapasok na tayo sa pugad nila. Bilasan ninyo at kunin ang kredito. May tuso pala. Hindi pa tayo umaalis. Nandito na sila. At sinasabi mo pa rin hindi ka tuso? Hindi ako. Papatayin ko si Samuel ngayon para patunayan. Tigilan mo ang pag-aarte. Ang ibig mong sabihin, patayin kami para ipakita kay Samuel, di ba? Oscar, nahanap din kita. Putang ina mo. Dragon Guard, makinig kayo sa utos ko. Maliban sa anak ko, ang lahat, hulihin. Sino man ang mga has na lumaban. Patayin. Opo, patayin. Kung hindi kita papatayin, hindi ko mamamahalaan ang mga tao ko. Hindi ako palalayasin ng hari ng kasalanan. Kung hindi kita mahuhuli, ang nanay mo, hindi rin niya ako palalayasin. Isang ina lang ang meron ako.
Walang utang na loob. Ngayon, sa ngalan ng nanay mo, pagsasabihan kita, ang kapal ng mukha mo hanggang sa taksil ang ituring mong ama. Ito ang unang kasalanan. Ang pagiging pabaya at paglalagay sa peligro ng mga magulang mo. Pangalawang kasalanan. Ang pagtataksil sa tiwala at pagwawalang bahala sa lahat ng kabutihang asal. Pangatlong kasalanan. Wait, Papatayin kita. susubukan mong barilin ang tatay mo? Kulang ka pa sa experience. Buisit, bitag ito. Imposible dyan. Hindi pwede, nandito pa ako. Pero paano kung ikaw rin ay target? Hindi kailanman ako pababayaan ng nanay ko. Kung talagang mabuti ang Viper Widow, hindi ka niya dinukot noon. Huwag mong insultuhin ang nanay ko. Lason yan. Huminga ka ng malalim. Dapat tayong kumilos at umalis o mamamatay tayong lahat. Ang bitag na ito ay itinayo noon para ipagtanggol laban sa Dragon Guard. Dahil pumasok na sila, patay na lang ang lalabas sa kanila. Ang galing, King of Sin. Kahit ang pinakamalakas na mandirigma ay mamamatay sa loob ng ilang sandali pag nalanghap ang nakalalasong gas na ito. Kailangan lang nating maghintay at kolektahin ang mga bangkay. Imposible. Walang paraan. Hindi nila ako pababayaan. Buksan ang mekanismo. Buksan mo. Ang custom antidote ng Dragon Guard. Dalawa lang ang dala ko. Kunin mo ito. Gaano katagal ito magtatagal? Kung hindi tayo makalabas sa loob ng 15 minuto, kami ng dalawa ay mamamatay dito ng magkasama. Sa wakas, tingnan mo, dapat patay na silang lahat ngayon. Opo, Ginoo. Hari ng kasalanan. Nag-iisip ka bang humingi ng awa para sa kanya? Hari ng kasalanan? Ang katapatan ng anak ko sa Fallen Dragon Syndicate ay lubos. Dapat alam mo, hindi siya anak mo. Anak siya ni Samuel. Sa pagkakakilanlang yon, hindi siya kailanman magiging tapat sa Fallen Dragon Syndicate. Hindi, hari ng kasalanan. Handang-handa akong ipusta ang sarili kong buhay. Katawa-tawa. Hindi niya kayang gumawa ng paraan laban kay Samuel. Ang pagtataksil ay isang bagay na darating lang. Dapat siyang mamatay. Huwag mong hayaang hadlangan ka ng iyong emosyon. Ikaw ang pinahahalagahan ko ng husto. Laging may lugar para sa iyo sa Fallen Dragon Syndicate. Hari ng kasalanan. Nagkamali ako. Hindi ko dapat pinag-alinlangan ka. Ha. Kahit pa subukan mong magpabango sa akin, hindi ko pa rin siya pakakawalan. Hindi kita pinapakiusapan na patawarin siya. Gusto ko lang na mamatay ka. Nangangahas ka talagang magtaksil sa akin at sa Fallen Dragon Syndicate para sa walang utang na loob na anak na iyon. Kung may manghawak sa anak ko, papatayin ko sila. Subukan mo. Tony, Hindi masama. Gusto mo pa bang patayin ako ngayon? Tony, ikaw ba iyan? Hindi ka patay. Siyempre, hindi ako patay. Tony, wala kang ideya kung paano ako nabuhay sa nakalipas na 20 taon. Hinabol ako ng Dragon Guard. Ako'y tumakas sa lahat ng dako. Ako. Nagtiis ka sa lahat ng mga taong ito. Ngunit para sa Fallen Dragon Syndicate, lahat iyon ay sulit. Nandito ka. Ang ating pamilya maaaring magkasama sa wakas. Iniisip mo pa rin ang maliit na asong iyon. Oh, hindi. Anak ko siya, tulad ng iyong anak. Kung ipagkakaloob mo siya, tiyak na magiging kapaki-pakinabang siya sa hinaharap. Huwag kang magsalita ng isa pang salita. Hindi ko hahayaang lumaki ang anumang banta. Gagawin ko ang sabihin mo. Mula ngayon, asawa pa rin kita. Sa Fallen Dragon Syndicate, ikaw ang pangalawa sa isa, ngunit nakatataas sa lahat.
Ikaw, ang nagtaksil sa akin. Ganoon ba kahalaga ang gago na yon? Sa loob ng mahigit 20 taon, tiis at hirap ang dinanas ko. Nasaan ka noon? Anak ko ang kasama ko. Sa hirap at ginhawa, hindi niya ako iniwan. Sino mang magpatay sa kanya ngayon, papatayin ko. Sinira mo ang plano ko. Mamatay ka. Hoy, ayos ka lang? Tatay, okay ka lang? 20 taon na akong walang tatay. Kailangan mong gumising. Hindi kita pababayaang mamatay, tatay. Kailangan mong gumising. Unang araw mo pa lang bilang tatay ko, kailangan mong gumising. Sige na, gumising ka. Hindi pwedeng may mangyari sa'yo. Anak kang walang utang na loob, pinapatay mo ang tatay mo. Malakas ka pala talaga. Kapitan Turner, hindi ba tayo dapat bumalik para tingnan ang kalagayan ng hari ng digmaan? Sa kanyang kakayahan, bakit pa tayo mag-aalala? Totoo, yung mga walang kwenta, kapag nakita ang hari ng digmaan, ay matatakot hanggang mamatay sa lugar na iyon. Siyempre naman, ang pinakamataas na karangalan ay nasa harapan na. Tiyak na may malaking isda sa surveillance room. Yahoo, mga bro. Patayin ninyo ang dalawang ito. Malaking puntos iyan. Suntukin mo habang nakahandusay. Ang pagbagsak ng makapangyarihan. Akala mo ba ikaw pa rin si Ginoong Kyle? Traidor ka sa Fallen Dragon Syndicate. Tama siya. Hindi na nga siya si Ginoong Kyle. Ang ibig kong sabihin, hindi ka na si Kyle Ramsey. Kaya kinilala kita bilang aking ama, tapos ibinaba ang ranggo ko. Depende kung nasaan tayo. Kung nasa Dragon Guard tayo, Pinagpira-piraso na sana ako. kahit papaano, igagalang nila ang tatay mo. Tingnan mo kung sino ang narito para igalang ka. Mga batang yan, nagpabaya sa pinakamalala na pagkakataon. Kailangan kong umasa sa sarili ko kapag mahalaga. Matanda. Kaya mo pa ba to? Mauna ka, ilapag mo ako, pagagalingin ko ang mga sugat ko. Isa ka bang baliw na Super Saiyan? Sabi ko sa'yo, hindi na dapat natin sila hinabol. Sige, nasa likuran mo ang tatay mo. Ano? Kaya ako ang kailangang umalis. Ilang taon ko itong inantay para sa sandaling ito. Siyempre naman, umalis ka na. Hari ng kasalanan. Hari ng kasalanan ka ba o si Tony Hawk? Pareho. Kaya pala siya ang tatay ko. Siya nga, hari ng kasalanan. Sa nakalipas na 20 taon, ikaw ang nasa likod ng Fallen Dragon Syndicate. Kung ganoon ang pagtingin mo, tama ka. Kung ganoon, ang mga hinanakit sa nakalipas na 20 taon ay matatapos na ngayon. Siya. Inaantay ko lang na sabihin mo yan. Sandali, bakit nakatali siya? Nahuli ko lang ang isang maliit na isda. Bakit? Interesado ka sa kanya? Dinukot mo ang anak ko, sumuko ako. Dinukot mo ang asawa ko, sumuko rin ako. Pero itong basurang to ang itinali mo. Kanino mo ba gustong manakot? Amo, nasasaktan ako. Kung hindi ka interesado. Haha, papatayin ko na lang siya. Huwag. Pwede ba akong magmungkahi? Bitayin ng patiwarik. Mas mabilis ang daloy ng dugo. Nagbibiro po ba kayo? Hari ng kasalanan. Nasaan ang nanay ko? Ngayon ka lang naisip ang tungkol sa kanya? Anong ginawa mo sa kanya? Tinalikdan niya ako para sa iyo, kaya kailangan niyang mamatay. Asawa mo siya, sa huli. Sa loob ng 20 mahabang taon tapat niyang sinuportahan ang Fallen Dragon Syndicate, bawat araw ay nais niyang maghiganti para sa iyo. Paano mo nagawa? Sa buong mundo na ito, ako ang may hawak ng kapangyarihan. Kahit sino na magtaksil sa akin ay dapat mamatay. Kahit si Jesus ay hindi ka maililigtas, sabi ko na. Papatayin kita.
Sige, wala kang kwenta. Kung kaya mo, gawin mo. Kung hindi, manahimik ka. Unahin ang anak na babae, tapos ang asawa. Tapos ang anak na lalaki. Ngayon, pati itong walang kwentang ito, kailangan kong iligtas. Anak, pagmasdan mong mabuti. Astig ang itsura ng suntok na ito. Ikaw nga talaga ang tatay ko. Anak ko talaga. Huwag mong sasabihin kanino man ito. Anong plano? Dakpin natin siya. Kung lalaban ka, lalaban ka. Kung hindi, hindi. Ano ba ang drama mo? Ako sa taas, ikaw sa baba. Hindi niya kayang depensahan pareho. Aray, Huwag mo siyang bigyan ng pagkakataong huminga. Tapusin mo na siya ngayon din. gusto mo akong patayin? Hindi ganoon kasimple. Ako ang may hawak ng aking kapalaran. Teka, magpapasabog na siya. Dinukot mo ang anak kong babae. Ininsulto mo ang asawa ko. Kinuha mo ang anak kong lalaki. Ginutom mo ako sa loob ng 20 taon. Ang utang na ito ay matatapos ngayon. Pinilit mo akong sumali sa syndicate. Sa loob ng 20 taon, hindi ko nakilala ang mga magulang ko at itinuring ko pa ang tatay ko bilang kaaway. Panahon na para bayaran ang utang na ito. Wala akong ginawa sa mga iyon. Madumi ang ginagawa mo. Sinabi niyang hindi niya ginawa. Hindi mahalaga. Mahilig ka ba sa barbecue? Mahilig din ako. Masarap ang barbecue ng nanay mo. Tara na, kumain tayo ng barbecue. Kuya! Kuya, paano naman ako? Kuya! Mahal, Tatay, ito ang nanay mo. Ito ang bunsong kapatid mo. Mahal. Ito si Oscar. Nanay, bunso. Oscar. Tara, umupo na tayo. Si eto. Oscar, Salamat, Jenny. Oh, teka. Ikaw ang uminom. meron ako. Tikman mo ito. salubungin natin si Oscar sa kanyang pag-uwi. Tagay, Salamat, tatay. Halika na. para sa ating pagsasama-sama ng pamilya. Anak ko yan, ang anak ko. Talagang ibabalik ko siya.